am Mary Juliet Rodelas at ngayon ay gagawin ko ang aking demo presentation sa EPP. So, magandang araw muli sa aking mga nagagandahan at naggagapuhang mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Kamusta kayo? Ayan, ang saya-saya nung marinig yan sa inyo ngayon. So, nais ko sanang bumaling kayo sa inyong mga katabi at batiin sila ng isang masiglang magandang umaga sabay ng isang malaking ngiti. Okay? Go! So, ngayon naman ay dadako na tayo sa ating checking of attendance. Okay? Magsimula tayo sa kakaibang paraan ng pag-take ng attendance ngayon. No, kapag binanggit ko ang inyong pangalan, sabihin niyo sa akin kung ano ang inyong paboritong gulay. Okay? Handa na ba? Sige. Jana, Janina, Lester, Keisha. Okay, dahil wala ning isang absent ngayong araw, so bigyan nyo ang inyong mga sarili ng isang malakas na good job clap. Okay, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, good job! Wow, ang gagaling naman ng aking mga estudyante. At ngayon naman, students, ay nais ko kayo i-remind sa ating smart rules dahil naniniwala si teacher na kayo ay mga smart kids. Okay? Tanda na ba kayo? Sige, ito ang ating smart rules. Okay? Una, S is for, yes, it is silence. So, ibig sabihin, kapag si teacher ay nagsasalita dito sa harap, dapat din ba kayong nagsasalita? Sasabayan nyo si teacher dyan sa inyong kinauupuan? Hindi, no? Dapat ay nakasealed ang mga bibig dahil hindi natin ginagamit itong bibig sa pakikinig, di ba? Tama. So, kaya dapat kapag nagdi-discuss si teacher o nagre-recite ang inyong mga kaklase, dapat ay tahimik lang at nakikinig. So, very good. Tandaan niyo yan. So, sumunod ang letter M. Ano naman ang M? M is for manners. So, tama yan. Lagi tayong maging magalang sa salita at ating kilos. So, yun naman, ang sunod, ang letter A. So, ano yung A? Is for ask questions, no? Huwag mahiyang magtanong kung may hindi naiintindihan. No? Magtaas ng kamay, no? Kapag or nais nating magtanong o may sasabihin kayo, okay? Okay, next, punta naman tayo sa letter R. Ano ba yung letter R? R is for respect. So, very good. No? Igalang natin ang isa't isa. Si teacher, si classmates, at ang mga gamit dito sa loob ng silid-aralan. At ang huli, ang letter T. Ano naman ang letter T? Okay, very good. So, bigyan natin ng chance ang bawat isa sa recitation, laro, at kahit sa kwentuhan. So, ulitin natin. S is for silence. M is for manners. A is for ask questions. R is for respect. And T is for take turns. So, kaya tandaan ninyo, ang smart rules for smart kids ay para maging masaya at maayos ang ating pag-aaral araw-araw. So, ready na ba kayong matuto? Okay, sige nga, kung ready na kayo, ano ang gagawin para ipakitang handa na tayo? Okay, let's recite this, okay? Raise your hand when you speak. Listening skills are what we seek. Sit up straight. Be alert. Respect each other. No one gets hurt. Follow rules. Be polite. We'll do our best with all our might. Helping hands. Kind words too. In our class, we know what to do. Ready to learn, ready to grow. With these values, we will surely glow. So, great job, everyone. Let's have some fun. Okay? So, mga bata, napunta na ba kayo sa bayan or sa palengke o dun sa Taytay Palengke? Sino palagi dito na nakakapunta doon? So, ano yung makikita natin doon sa Taytay Palengke? Yes? Ano pa? Okay, so marami tayong makikitang produkto at serbisyo doon na bahagi ng ating araw-araw na buhay. So ngayon, titingnan nga natin kung gaano kayo kahusay sa pagkilala sa mga ito. So meron akong ipapakita sa inyo na mga larawan, no? At dito sa dilaw na kahon, no, ay nakasulat ang mga salitang aangkop sa bawat larawan, no, na ipapakita ko sa inyo. So handa na ba kayo? Okay, sige. Game na. Okay, ano ito? Very good. So, ito ay tindahan. So, ito naman.
Okay, very good. So, yan ay gulay yan. Ito naman, ang isdaan. Sumunod, ano yan? So, yan ay internet cafe. Sumunod. So, ano yan? Yan ay, yan ay tinapayan. Ito naman, yan ay prutasan. Very good. Ito, ano yan? Ukay-ukay. Very good. Next. Opo, ano yan? Anong tawag sa Cebuana Luwilier? Ito ay sanglaan. Okay, very good kayo mga bata. Ang huhusay ng lahat. So, ngunit bago tayo magsimula sa ating aralin, may isa pa akong tanong para sa inyo. Okay? Sige. Handa na ba kayo sa isa pang tanong? Sige. So, kung ikaw ay isang produkto, ano ka at bakit? Kung ikaw ay isang produkto, ano ka at bakit? Okay, sige ikaw, Jana. So, kung ikaw ay electric fan. Bakit electric fan? Okay, kasi gusto mo magbibigay ng ginhawa sa iba. Napakahusay ng sagot ni Jana. So, may nais pa bang magbahagi ng inyong mga sagot? Sige, ikaw, Keisha. Okay, palakpakan din natin si Keisha. So, ang huhusay niyong sumagot, mga grade 4 students. So, very good. So, lahat ng produkto ay may halaga at layunin kagaya ng ginagawa ng mga entrepreneur. So, ano kaya yung entrepreneur? Malalaman natin yan mamaya. So, kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung ano ang entrepreneurship at bakit ito mahalaga at kung sino-sino ang mga naging matagumpay na entrepreneur na pwede nating tularan. So, ano kaya ang ibig sabihin ng entrepreneurship? Okay, may idea ba kayo? Sige, yes, Mark. Ikaw, Kendra. Okay, so, ayun. So, ang entrepreneurship ay may kinalaman sa pagnenegosyo. So, maari mo bang basahin, Janina, ang nakasulat sa ating PPT tungkol sa entrepreneurship? Okay, so ayan. Entrepreneurship ay tumutukoy sa paggawa at pagpapalago ng mga negosyo upang kumita rito. So, ayan yung entrepreneurship. To ay trabaho. So, meron tayong trivia kung saan nanggaling ang salitang entrepreneurship. Okay? So, ang salitang entrepreneurship ay hango sa salitang French na entreprendre. Sabihin nyo nga, entreprendre. Okay, very good. Na ang kahulugan niya ay isagawa. So, isagawa. So, ang isang entrepreneur o isang negosyante ay isang individual na nagsasaayos at nangangasiwa or nakikipagsapalaran sa isang negosyo. So, next, dadako na naman tayo sa kahalagahan ng entrepreneur or negosyante. So, ayan. Maaari mo bang basahin ang unang bilang, Jana? Okay, thank you so much. So, ang entrepreneur ay nagbibigay siya ng mga bagong trabaho, no, sa mga nangangailangan ng trabaho, no? At sino sa pangalawang bilang, sinong nais magbasa? Sige, ikaw, Lester. Okay. Thank you so much. So, sila ang mga nagpapakilala ng mga bagong produkto o paninda sa pamilihan. So, sila yung mga nagbebenta ng iba't ibang, makikita natin doon sa Tiangge, may iba-ibang mga uri ng paninda at mga bago sa ating paningin. So, ayun. So, sa pangatlong bilang naman, nais kong basahin mo ito, Keisha. Okay. Alright, thank you, Keisha. So, ang mga entrepreneur nga ang nakakadiskubre ng mga makabagong paraan, no, na nakakapaghusay sa kanilang mga kasanayan. So, okay, number 4. Pwede po ba pakibasa, John? Okay.
thank you so much. So, ayun. Sila nga ang mga entrepreneur o negosyante, ang mga nagbebenta din ng kagaya ng mga cellphone, 'di ba? Mga gadgets na mga bagong labas, 'di ba? Sila yung nagtitinda, no? At panglima, sino ba ang nais pa magbasa? Okay, ikaw Kelsey. So, thank you so much Kelsey. So, ang entrepreneur ay nangunguna, no, na pagsamahin ang mga iba't ibang produksyon, salip ng produksyon tulad ng lupa, no, ang paggawa, no, 'di ba, yung mga farmers, no, may mga tauhan sila, so nagbibigay din sila ng trabaho. At sa paggawa, no, sa mga construction, ano pa, at may puhunan din para makagawa sila ng produkto na kailangan ng ating bansa, no, na kailangan natin lahat, no, sa araw-araw. So, ating tandaan, no, mahalaga ang pagiging entrepreneur, no, sa pag-unlad ng kabuhayan. So, ngayon naman ay makikilala natin or kikilalanin natin ang mga matagumpay na entrepreneur o negosyante dito sa ating bansa. So, excited na ba kayong makilala sila? Okay, sige. So, una narito si Henry C. No, kilala niyo ba siya? Siya lang naman ang may-ari ng Shoemart, no? O mas kilala sa tawag na SM. So, sino-sino dito ang palaging nagpupunta sa SM? Aba, palagi kayong namamasyal, no? So, si Henry C. ay isa siyang Chinese, no? Siya ay pinanganak noong December 25, 1924 sa Xiamen, China. At siya ay lumipat dito sa Pilipinas, no? At ang kanyang negosyong itinatag nga ay ang SM noong 1958, no? Nagsimula bilang isang maliit na shoe store sa Carriedo. So, yun yung pinakaunang SM, yung nasa SM Carriedo. At meron na siya ngayong branches, no, sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, no, at maging sa abroad. At meron pa rin siyang ibang mga negosyo kagaya ng Banco de Oro, no, SM Prime Holdings, China Bank, no, at iba pa. So, siya ay kilala bilang pinakamayamang Pilipino sa loob ng maraming taon. Okay? Next naman ay ating kilalanin si Tony Tan Caktiong. So, alam niyo ba kung bakit kasama sa larawan si Jollibee? Okay, siya lang naman kasi ang may-ari ng favorite nating kainan kapag may mga special occasions at tuwing lalabas tayo at namamasyal, no? So, favorite niyo din ba si Jollibee? Okay, so karamihan ay favorite talaga si Jollibee, no? Si Tony Caktiong ay ipinanganak noong January 5, 1953 sa Davao City. So, pinanganak din siya ng mga Chinese, no? At itinatag niya itong Jollibee noong 1978. No, nagsimula lang siya bilang ice cream parlor, no, sa Cubao noong 1975. At ngayon, ang Jollibee ay naging number 1 fast food chain sa ating bansa, no? At meron din siyang iba't ibang negosyo, kagaya ng Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal, Coffee Bean, at iba pa. So, isa rin siya sa pinakamayamang Pilipino, no? Na matagumpay na entrepreneur. Okay, so next naman si Lucio Tan. So, may idea na ba kayo kung ano yung kanyang negosyo? Okay, sige. Siya ay pinanganak noong July 17, 1934 sa Fujian, China. Lumipat din siya sa Pilipinas nung bata pa siya at ang kanyang negosyong naitatag ay ang Fortune Tobacco Corporation noong 1966. So, nagsimula siya sa paggawa ng sigarilyo, lumawak sa iba't ibang industriya tulad ng airlines, hotels, yung Century Park Hotel, sa kanya po iyon. At alcohol, kagaya ng mga inumin na tanduay, di ba, mga ganon. Yung mga iniinom ng papa niyo. Umiinom ba ang papa niyo nun? Okay, buti naman. No?
Okay. So, ang iba pa niyang negosyo ay Philippine Airlines, Asia Brewery, yung Tanduay nga na sinasabi ko sa inyo, Eton Properties, Philippine National Bank, at marami pang iba. So, isa rin siya sa pinakamayamang Pilipino at kilala bilang business tycoon sa tobacco at airline industry. So, next naman si John Gokong Wei Jr. Okay, at siya ay pinanganak noong August 11, 1926 sa Xiamen, China. So, lumaki siya sa Cebu. So, bata pa lang ay wala na siyang ama sa murang edad niya, no? Nagsimula na siyang magtinda sa palengke, no? At ang kanyang negosyong naitatag ay ang JG Summit Holdings. So, nagsimula siya sa kalakal ng produkto, kalaunan ay pumasok din siya sa manufacturing o yung mga gumagawa ng mga iba't ibang produkto. So, itinatag niya ang Universal Robina Corporation, no? Ang maker ng mga kinakain yung chichirya. So, yung Chippy, or C2, Great Taste, at iba pa. So, marami siyang mga produkto na ating ikinukonsumo sa araw-araw. No? Siya yung may-ari nun tagagawa. So, mayroon din siyang iba pang mga um, um, negosyo, no? Kagaya ng Cebu Pacific Air, Robinson's Mall, kanya din. Ang Robinson's Bank, Telecommunications or yung Sun Cellular, no? At isa rin siya sa pinakamayamang Pilipino na kilala bilang self-made billionaire, si Gokong Wei. So, ang next naman ay si Socorro Ramos. Okay, si Socorro Ramos ay pinanganak noong September 23, 1923 sa Santa Cruz, Laguna. So, nagsimula siya bilang tendera ng mga libro at school supplies. So, itinatag niya ang National Bookstore noong 1942. So, siya yung may-ari ng National Bookstores, na kung saan tayo namimili ng mga gamit natin sa schools. No? Nagsimula siya sa maliit na tindahan sa Escolta at ito'y nasunog at binaha, pero tinayo niya muli at muli itong lumago bilang pinakamalaking bookstore chain sa Pilipinas, no? At meron pa siyang ibang negosyo, liban doon sa National Bookstore, meron ding National Bookstore Group, Publishing, Retail, and School Supply. So, isa siya sa mga matagumpay na babaeng negosyante sa ating bansa at siya ay inspirasyon sa resilience at sa kanyang sipag. Okay? So, next naman ay si Cecilio Kwok Pedro. So, Cecilio, mayroon na kayong idea kung ano yung mga negosyo niya? Okay, siya ay pinanganak sa Pilipinas. So, Chinese-Filipino businessman din ang kanyang mga magulang. At siya ay nagsimula sa printing business na naapektuhan ng krisis noon. So, nagtayo siya ng negosyo. Ito ang Lamoyan Corporation noong 1988. No, gumagawa sila ng Happy Toothpaste. Yun yung kauna-unahang locally made toothpaste sa Pilipinas na nilabanan ang mga sikat na foreign brands, no, sa murang halaga. So, ano-ano ba yung mga foreign brands na kalaban ng Happy Toothpaste? May idea ba kayo? Yes, Colgate, ano pa? Close Up. So, yun yung mga leading brands din, no, kalaban ng Happy Toothpaste. So, meron din siyang iba pang negosyo, no? Personal care products tulad ng DAS, Tenderly, Happy Kitty. So, iba pa. Yun yung mga products, no, na binibenta. So, kilala sa pagmamalasakit sa empleyado at sa mga PWD si Cecilio Kwok Pedro. So, model siya ng makabayang negosyante. So, ayan siya, si Cecilio Kwok Pedro. At sunod naman ay si Alfredo Yao. So, may idea na kayo kung ano yung kanyang negosyo? Opo. So, tama, siya ang may-ari ng Sesto na paborito nating inumin at baon sa school. Siya ay pinanganak noong November 23, 1943 sa Manila.
lumaki siya sa hirap, no, at nawalan ang ama sa murang edad, no, at naging working student din siya noon na nag-aaral siya. Ang kanyang negosyong na itatag ay ang Sesto Corporation noong 1980. So nagsimula sa Sesto packaging business gamit ay yung doy pack o yung plastic pouch. Itinatag niya ang Sesto Juice na naging paborito ng mga bata at nanay sa ating bansa. So may iba pa siyang negosyo kagaya ng Zest Air, yun yung airline din. Asia-wide refreshments and Philippine Business Bank. So yun ang mga business niya. So kilala siya bilang Juice King of the Philippines, no? Inspiration siya sa mga nagsisimula sa wala. Okay? At sumunod naman ay si Mariano Ke. So, si Mariano Ke ay pinanganak noong 1921 sa Pilipinas. So, nagsimula ng World War II. So, nagbenta na siya ng gamot gamit ang puhunan na 100 pesos. Imagine nyo, 100 pesos lang ang kanyang puhunan. No? At napalago na niya yung kanyang negosyo. Ano ba yung itinatag niyang negosyo? Yung Mercury Drug, no? Kung saan tayo palaging bumibili ng gamot. No? Ang Mercury Drug ay tinatag niya noong 1945. So, nagsimula siya sa pagbebenta ng sulfa drugs or yung mga antibacterial. So, binuksan niya ang unang Mercury Drugstore sa Bambang, Manila at lumago bilang pinakamalaking pharmacy chain sa Pilipinas. So, meron din siyang iba pang negosyo kagaya ng Mercury Group of Companies, no, yung sa healthcare, retail, at kilala siya bilang pioneer sa retail pharmacy sa bansa, no, sa ating bansa, at siya ay tahimik pero matagumpay na negosyante. Okay? So, ngayon naman kilalanin natin ang mga entrepreneur sa komunikasyon at teknolohiya. So, una na rito ay si Mark Zuckerberg. So, kilala niyo na ba si Mark Zuckerberg? Okay, siya nga ang nagtatag ng Facebook na ating kinababaliwan araw-araw, no? Isa sa pinakagamit na social media platforms sa buong mundo. Imagine niyo yung kanyang nagawa. Nakilala siya bilang sa pagiging isang batang innovator habang siya ay nag-aaral pa sa Harvard University. So, next naman ay sina Sergey Brin at Larry Page. So, sila naman yung mga co-founders ng Google. So, isang search engine na tumutulong sa milyon-milyong tao na makahanap ng informasyon online. So, nagsimula ang kanilang proyekto bilang thesis noong sila ay nasa Stanford University. Okay, yun sila si Sergey Brin at Larry Page. Sila yung gumawa ng Google. Very good. So, next naman ay sina Steve Chen, Chad Hurley at si Javed Karim. So, sila ang tatlong nagtatag ng YouTube, ang video sharing platform kung saan maraming nag-upload, manonood at nagbabahagi ng mga video, no, doon sa kanilang platform na ginawa. So, 'di ba, na malaking gamit para sa atin yung marami tayong natututunan sa YouTube, no, na magagandang bagay na makakatulong sa atin, no, sa pag-aaral natin. Ayun, ang isa sa mga magagandang nagawa para sa atin ng YouTube. So, tandaan natin to, hindi sagabal ang kahirapan upang maging matagumpay sa buhay. Maaaring individual o sama-samang pagkilos ang susi sa tagumpay. No? Ang tagumpay ay hindi batay sa swerte, kundi sa ilang hakbang na maaaring gawin ng individual o grupo. So, ayun, hindi sagabal ang kahirapan sa pagkamit ng tagumpay. So, yan, tandaan natin yan. No? At sa atin namang paglalahat, so meron akong mga tanong para sa inyo. Okay, handa na ba kayo sa ating tanong? Okay, sige. So, unang tanong, bakit mahalaga ang mga entrepreneur sa ating bansa? Sige nga, Lester. Kasi kilala sila sa nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Tama. So, ano pa? Jana. Sila ay gumagawa ng mga produkto na kailangan natin mahusay. So, ano pa?
Okay, very good, Janina. So, ang galing ng inyong mga sagot. So, pangalawang tanong. Ano-ano ang mga katangian ng isang matagumpay na entrepreneur? Sige nga. Tama, tumutulong sa komunidad. Ano pa? Masipag, matyaga, may tiwala sa sarili. So, tama kayong lahat, no? Ang matagumpay na entrepreneur ay masipag, matalino sa pagdidesisyon, matyaga, at may tiwala sa kanyang sarili. So, ngayon naman, alam nyo ba na mayroong 5 elemento na kailangan para maging matagumpay sa isang negosyo? 5 elemento. Ayon yun kay Dr. Stephen Cross, no, isang sikat na dermatologist sa Atlanta. So sinasabi niya na may 5 elemento para maging matagumpay sa isang negosyo. Pero, teka lang. So, meron akong surprise dito. Kasi ang mga salita na ating aalamin ay naka-scramble, no? Naku, tulungan nyo nga si teacher ayusin to. So, handa na ba kayong mag-unlock ng mga sikreto ng negosyo? Okay, magaling mga bata. Sige, magpapatuloy na tayo. So, okay? So, maaari mo bang basahin ang unang bilang, Kurt? Okay. So, marapat na ating tukuyin kung ano ang gusto nating marating sa buhay. So, ano kaya yung number 1 na yan? Meron dapat siyang, ano yan? Yes, Lester. Vision. Tama. Napakahusay. So, dapat ay merong vision ang isang negosyante. No? Okay, sunod naman. Pangalawa. Okay, maaari mo bang basahin, Jana? Sige. Upang matupad natin ang ating pangarap sa buhay ay dapat na mayroon tayong malinaw na layunin at plano. Ano kaya ito? Ano kayang word na ito? Ito ay estratehiya. Okay, estratehiya. So, kailangan yun ng isang negosyante. Okay? So, sunod naman, pangatlo. Ano kaya yan? Pakibasa nga, Lester. Pakibasa po. Ang number 3. Okay, ano kaya yan? Anong salita kaya ito? Ito ay tama, tiwala sa sarili. So, dapat ang isang negosyante ay may tiwala sa kanyang sarili. Ang sumunod naman, number 4, pakibasa po, Leah. Okay? So, ano kaya ito? Ano kaya ito? Yagati. Ano ba to? Ito ay hindi sumusuko. Ibig sabihin, ano yon? Siya ay mayroong tiyaga. Very good. So, tama yan, tiyaga. Okay, next. Number 5, panghuli. So, ito yung panghuling elemento. Pakibasa po, Nico. Okay, so ano yung naka-scramble letter na yan? Ano kaya ito? Ito ay, ano yan? Nagbago mula sa pagkakamali. Pagtutuwid sa pagkakamali. So, napakahusay. Napakagaling nyo, dear students. So, kaya dahil dyan, gawin muli natin ang isang good job clap. O, sige, are you ready? Sabay-sabay tayo Ready? G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Okay. So, ayan. So, tandaan natin, no, hindi sagabal ang kahirapan upang maging matagumpay sa ating buhay. No, maaring individual or yung sama-samang pagkilos, no, ang tagumpay ay hindi batay nga sa swerte, no, or malas, walang ganun, no, kundi sa ating pagkilos yun na maaari nating gawin para tayo ay magtagumpay. So, mga bata, ngayong alam niyo na ang kahulugan at ang kahalagahan ng entrepreneurship. So, pati na rin ang mga katangian ng isang matagumpay na entrepreneur. So, panahon na para gamitin natin ang inyong talino at galing. Sige. Okay, handa na ba para sa inyong pagsasanay? Okay, kayo ngayon ay igrupo ko, no, sa 3 bahagi. So, ito yung ating mga gagawin sa araw na ito. Ang group 1, ang gagawin, gagawa kayo ng mini
poster, no? Ayan, ng negosyo na naisip nyo or gusto nyong gawin at ipresenta ito mamaya pagkatapos. So, ano ba yung mga dapat nyong gawin? Gumamit kayo ng inyong dalang Manila paper at mga art materials. So, gagawin nyo, ilalagay nyo ang pangalan ng negosyo, no? Anong uri ng negosyo ba yan? Produkto na inaalok nyo? So, ano yung mga katangian ng entrepreneur ang gusto nyong tularan? No? At ano pa? Bakit mahalaga ang negosyo sa inyong pamayanan? So, lagyan nyo ng magandang larawan. Nagalingan nyo ang pag-drawing nyo sa inyong poster. Okay? So, para naman sa group 2, ang sa inyo naman ay acting challenge. Okay? Ready na ba kayo, mga artists? So, kayo ay mag-acting, no, ng isang negosyo scene. Okay? So, ayan ang mga dapat yung gawin. Dapat ay may negosyante at merong customer. So, merong problema at syempre merong solusyon na ipapakita. So, at kasama na rin doon, ipapakita niyo rin yung mga katangian na nabanggit natin kanina, no? Ay yung tiyaga, diskarte. So, bahala na kayo kung paano niyan gagawin. Tapos, dapat ay meron ding aral, no, sa inyong acting. So, gawin nyo lang ito ng 2 hanggang 3 minuto. At para naman sa group 3, so kayo naman ay gagawa ng isang jingle o patalastas na may kasamang sayaw, no, para sa isang produkto o negosyo. Diba? Nanonood naman kayo ng mga commercials, no? So, ganun ang gagawin nyo. So, gamitin ang pangalan ng produkto o negosyo. Dapat makikita doon sa inyong pagsayaw. Ano ang inaalok nyo ng negosyo or products, no? Sino ang customer nyo, no? Bakit ito mahalaga? At katangian ng isang entrepreneur ay dapat nyo rin ipapakita sa inyong jingle. Okay? So, tatagal din lamang ng 2 o 3 minuto ang inyong jingle na gagawin. Okay? Sige, you may start now. Okay, so palakpakan nyo yung mga sarili. Lahat kayo ay mahuhusay sa ating group activity. So good job, students. So, ngayon naman, ang gagawin natin ay para naman sa inyong pagtataya, no? Meron ako ang papasagutan sa inyo na papel worksheet. Okay? So, bigyan ko kayo nito bawat isa. So, okay? O, ipasa na po ito sa inyong likuran. So, kumuha lang ng isa at ipasa sa likod. Okay? At maaari na kayong magsimula sa pagsagot. Okay. So, tapos na bang magsagot? So, okay, pwede nang ipasa ang inyong mga worksheet dito sa harap. Okay, good job, students. Para naman sa inyong takdang aralin, kayo ay mag-i-interview ng isang negosyante sa inyong lugar. Okay? So, ito yung gagawin nyo. No? Yan. Isulat ang pangalan ng negosyo or ng produkto na binibenta, no? At ano yung 3 katangian ng may-ari, no, na ini-interview nyo. So ano yung mga natutunan mo sa kanya. So gawin lamang ito 2 to 3 minutes, no, at ipasa ito sa ating group chat, no, sa Messenger ang inyong interview. Okay? Maliwanag? Okay. At dito na po nagtatapos ang aking demo presentation sa EPP sa tulong at paggabay ni Dr. Carmelo Vitales. Maraming salamat po, ma'am, at higit sa lahat sa ating Panginoon. To God be the glory.